Why should we give back to God? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si Titus. No? Si Titus. Yang bunso ko po, no? Birthday niya pala ngayon. So, yan. Hello sa iyo, Titus. Now, yung ating pag-aaralan po ay patungkol pa rin po kay Hannah. Now si Hannah po, siya po yung nanalangin, yung talagang nagdadalamhati sa harapan ng Diyos, no? Binubuhos niya yung kanyang puso sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Kasi nga po siya po ay walang anak at lagi po siyang kinukutya-kutya nung isang babae na asawa ni Elkanah, na kanyang asawa. So, mabigat yung kanyang pinagdadaanan lalo na nung panahon na yun, napaka-big deal kapag isa kang babae, may asawa ka tapos wala kang anak. So, talagang tumatangi siya sa harapan ng Diyos at humihingi siya ng isang anak. Now, nung binigyan siya ng Diyos ng anak, ah, yung anak niya na yon, inoffer niya din sa Diyos. Ang tawag po diyan ay giving back to God. After all, wala naman talaga tayong pagmamayari sa Panginoon at lahat ng tinatanggap natin galing naman sa Panginoon at nararapat lang nating ibalik sa Panginoon. Maging ang ating buhay galing rin po sa Panginoon, kaya po dapat binibigay din natin yung buhay natin sa Panginoon at inaalay natin ang ating mga sarili upang maglingkod sa ating Panginoon. So, yan po yung concept ng devotion natin ngayon at nawa lahat tayo, no, na nakikinig dito sa devotion natin, walang bagay na binigay sa atin ng Diyos na hindi natin ibabalik sa Kanya. Now, sabi po rin sa 1 Samuel chapter 1, verse 27 to 28. Ito pong sinasabi. For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition that I made to him. Therefore, I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord. And he worshiped the Lord there. Basahin po natin sa Tagalog. Dahil sa batang ito, si Samuel po, no, yung anak ni Hannah, ako ay nananalangin at ipinagaloob sa akin ng Panginoon ang aking kahilingan na idinulog sa kanya. Kaya't ipinapahiram ko siya sa Panginoon habang siya ay nabubuhay. Siya ay ipinahiram sa Panginoon at doon ay sumamba siya sa Panginoon. Now, bago tayo magpatuloy, no, gusto ko lang i-emphasize yung salitang ipinahiram. Yung salitang ipinahiram dito, hindi ibig sabihin pagmamay-ari ni Hannah yung kanyang anak. Okay? At pinapahiram lang sa Diyos. Yung word kasi dito, yung shaal, mahirap talaga siyang i-translate. So, yan lang yung normal translation, no, pinapahiram sa Diyos. Pero ang ibig sabihin po niyan, binibigay sa Diyos. At the same time, para siyang pinaghalong ibinibigay sa Diyos. At the same time, you're requesting God to use your son. So, basically, ang sinasabi ni Hannah, Lord, ito yung anak ko, gamitin niyo siya habang buhay. No? Kaya sabi dito, for as long as he lives, he is lent to the Lord. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong araw. Number 1 po, Hannah prayed earnestly for God's help. Si Hannah po, talagang grabe yung kanyang pananalangin, no? Iniyak niya talaga ng iniyak sa Panginoon yung kanyang kahilingan. Actually, turo po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa New Testament po, madadaanan din po natin yun, no? Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, pag nananalangin kayo, katulad ng isang persistent widow. So, nagbigay siya ng isang istorya, no, patungkol sa persistent widow na humihingi ng hustisya. Talagang kinakalampag niya yung yung hukom, yung judge, para bigyan siya ng hustisya hanggang sa mabadtrip at mainis na lang yung hukom at ibinigay na sa kanya yung hustisya. So, yung tinuturo sa atin ni Jesus Christ, parang kinakalampag natin yung no, yung gate ng langit, no. Lord, ano ba? You know? Tulungan niyo po ako, please. Pakinggan niyo po ako. Iyak natin sa Panginoon, no? Idulog natin sa Panginoon lahat ng ating mga alalahanin, lahat ng ating mga concerns. Lalong-lalo na sa relationship, no? Relationship mo sa asawa mo, iluhod mo sa Panginoon, iyak mo sa Panginoon.
Relationship mo sa magulang mo hindi maayos, iiyak mo sa Panginoon, iluhod mo sa Panginoon. Relationship mo sa anak mo hindi maayos o sa kapatid mo, matagal na kayo hindi nag-uusap, no, iluhod mo sa Panginoon, iiyak mo sa Panginoon. So lahat po ng mga concerns natin, may kinalaman man yan sa trabaho, may kinalaman man yan sa ministry, sa paglilingkod natin sa Panginoon or sa ibang tao or sa isang taong may karamdaman na malapit sa atin, lahat po yan idulog natin sa Panginoon, iiyak natin sa Panginoon. So katulad ni Hannah, no, she prayed earnestly for God's help. At alam niyo po, malapit ang Diyos sa mga taong nananangis, yung tumatangis sa harapan niya, yung mga broken-hearted people. Number 2 po, Hannah received what she had prayed for. Alam niyo po kaya nung nakaraan, no, sabi ko sa isang application natin, sulat natin. Maganda meron tayong prayer book, no? Sinusulat natin din yung mga prayer request natin. Kasi habang binubuklat natin yan, nakikita natin yung mga prayer concerns natin. Alam niyo po, hindi talaga tayo mainggan yung manalangin pag wala tayong hindi natin sinusulat or wala tayong listahan or wala tayong something na nagre-remind sa atin ng lahat ng mga concerns natin, mga dapat nating ipanalangin. Kasi pag yan, nakasulat yan dyan, talagang yan ang inilagay ng Diyos sa puso mo at nakita mo hindi pa sinasagot ng Panginoon. Again, ang turo ng ating Panginoon, be persistent. Tuloy-tuloy lang ang iyong panalangin. At darating yung panahon, makikita mo yung sagot ng Diyos sa iyong panalangin. So, si Hannah po, natanggap niya yung sagot sa kanyang panalangin. Ganon din po sa atin mga kapatid, tatanggap rin po tayo ng sagot sa ating mga panalangin. At paalala lang po yung sagot ng Diyos, kadalasan actually, hindi yung mga sagot na inaasahan natin. Kasi ang Diyos meron siyang sariling wisdom, sariling karunungan, siya yung matalino sa lahat. Kaya pag siya yung sumagot sa ating mga panalangin, minsan hindi akma doon sa inaasahan natin kasi yung ating pag-iisip masyadong limited, masyadong maliit. Sometimes yung sagot ng Diyos mas maganda pa, no? At tandaan lang natin, kailangan natin pagtiwalaan ng Diyos sa kung ano mang isasagot niya sa ating mga panalangin. Number 3 po, Hannah dedicated what she received to God. Si Hannah po, kung ano yung tinanggap niya sa Panginoon, si Samuel, yun din yung inoffer niya sa Diyos. At alam niyo po, ito yung dapat nating ginagawa. Kasi pag mayroon tayong pinag-pray sa Panginoon, sinagot ng Diyos, the fact na sinagot ng Diyos yung iyong panalangin, nangangahulugan lang na yung sagot ng Diyos sa iyo, yun yung makakatulong sa iyo at mas makakapaglapit pa sa iyo sa Panginoon. Kaya po yung mga blessings ng Diyos talaga, ginagamit natin yan para sa kapurihan ng Diyos. Ginagamit natin yan para mas makapaglingkod pa tayo sa Diyos. Kung humingi ka ng Diyos, sa Diyos ng kalakasan, binigyan ka ng Diyos ng good health, binigyan ka ng Diyos ng kalakasan, ibig sabihin nun, gagamitin mo yung kalakasan mo para sa Diyos. Humingi ka ng sa Diyos ng pera, no? Bless ka ng Diyos ng pera. The fact na biniless ka ng Diyos ng pera, gagamitin mo yan para rin sa Diyos. Lahat ng ibinibigay sa iyo ng Diyos, para rin yan sa Diyos. Kaya minsan kasi iniisip natin, lalo na sa mga traditional concept, no? Pag tumanggap ka ng 100 pesos, 10 pesos sa Diyos. No? Yung parang ika-10 bahagi. Hindi po ganun. Yung kapag binigyan ka ng Diyos ng 100 pesos, yung 100 pesos na yun, sa Diyos lahat yun. No? Walang kapiraso lang ang sa Diyos. Kaya yung 90% doon, ibibigay mo sa tuition ng anak mo or mga gastusin sa bahay. Pero lahat yun sa Diyos pa rin. Gagamitin mo lang sa tamang kaparaanan. So, ibig sabihin po, lahat ng tinatanggap natin mga kapatid, 100% gamitin natin para sa Diyos. Para sa kapurihan ng Diyos. Now, ito po yung mga application natin mula po sa devotion natin. No? Number 1, pray persistently until God answers. Kailan daw po tayo titigil sa isang bagay na pinapanalangin natin? Kapag sumagot na ang ating Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, pray without ceasing.
Manalangin ka ng walang patid. Yan po yun, yung ibig sabihin, ano? Manalangin ka ng walang patid. Huwag mong tantanan si Lord, no? Talagang kalampagin natin ang gate, ang pintuan ng langit at hingin natin. Alam niyo po, gusto ng Diyos yun eh. Parang yung mga anak din natin, di ba? Gusto natin lumalapit sila sa atin. Isipin mo yung anak mo, hindi lumalapit sa'yo. Di ba? Parang nakakasama ng loob. Yung anak ko hindi lumalapit sa akin. Parang walang kaamor-amor sa akin. Pero pag anak mo lumalapit sa'yo, niyayakap ka, sinasalubong ka, sarap-sarap sa pakiramdam. Ganon din po sa ating Diyos, no? Siya po yung ating Ama na nasa langit. Masarap po sa pakiramdam ng Diyos na tayo nagsusumamo, lumalapit sa Kanya at nagtitiwala sa Kanya at humihingi sa Kanya ng saklolo. Pangalawa po, let God's blessings draw you closer to Him. Sa tuwing sinasagot ng Diyos ang iyong panalangin, yung sagot ng Diyos sa panalangin, yung blessing na yon, yung tinanggap mo sa Diyos, dapat mas mapalapit ka pa sa Kanya. Alam niyo po, kadalasan or minsan, yung sagot ng Diyos sa ating panalangin, minsan nami-misuse. At yung pa yung naging sanhi para tayo mapalayo sa Diyos. Halimbawa, Lord, please tulungan niyo po ako, no, makapag-abroad, for example. Makuha ko tong trabaho na to, ma-promote ako, makuha ko tong trabaho na to, let's say sa ibang bansa. Minsan po, nung nakuha na natin yung sagot sa ating panalangin, nagkatrabaho na tayo, nakapunta na tayo sa ibang bansa, naging sobrang busy na tayo. At nakakalimutan nating magbasa ng Bible, nakakalimutan nating manalangin, nakakalimutan natin yung fellowship sa ating kapwa mananampalataya. Samantalang nung wala tayong trabaho, active na active tayo sa church. May mga ganun sitwasyon. Active na active sa church, mapanalanginin, lagi umattend sa prayer meeting. Pero sa prayer meeting, lagi nananalangin, Lord, please, bigyan niyo po ako ng hanap buhay. Nung nagkahanap buhay na, wala na sa prayer meeting, wala nang devotion, wala nang panalangin. So minsan po yung blessing, imbes na mapalapit tayo sa Diyos, minsan nami-misuse natin, napapalayo pa tayo sa Diyos. Kaya po napakahalaga nung application na to, no? Let God's blessings draw you closer to Him. Yung blessing ng Diyos, pag tinanggap mo yan, ang goal mo, mas mapalapit ka lalo sa Diyos. Parang si Hannah po, no? Tinanggap niya si Samuel. Imbes na angkinin niya si Samuel or maging busy siya kay Samuel, inoffer niya si Samuel sa Panginoon. At si Samuel po lumaki sa templo or sa tabernacle sa ilalim ng pamumuno ni Eli. So isipin niyo po yun, no? Yun talaga yung pagbabalik sa Diyos. Number 3 po, dedicate all your blessings to God's purposes. Nakakatuwa yung ibang mga tao, lahat dinededicate, no? Well, sa kultura kasi namin, hindi pa namin dedicate yung aming mga anak, 3 yan, no? Wala silang mga ninong-ninang. Tapos, kumbaga hindi namin naging kultura yung magpapadedicate ng bahay o magpapadedicate ng sasakyan. Pero lahat naman dinededicate namin sa Panginoon, no? Pero nakakatuwa lang rin yung iba, bumili ng motor, i-dedicate sa Panginoon. Sabi ko, okay din yung ganong kultura, no? Bumili ng sasakyan, bumili ng bahay, i-dedicate sa Panginoon. Ang maganda nga lang, mga kapatid, dapat lahat. Hindi lang bahay, hindi lang motor, hindi lang kotse. Buong buhay natin, lahat ng meron tayo, dinededicate natin sa Panginoon. That's a good attitude, no? Lahat ng bagay na meron tayo, Lord, na tinanggap ko to galing sa inyo, alam ko may purpose kayo, dinededicate ko ito, inaalay ko ito sa inyo. At gamitin ninyo kung sa inyo gustong gamitin yung mga blessings na pinagkaloob nyo po sa akin. Now, para po sa ating discussion, how can we practically use God's blessings for His purposes? Practically speaking, paano magagamit lahat ng bagay na binigay sa iyo ng Diyos? Talino, no? Buhay, kalakasan, pera, bahay, lupa, sasakyan. Paano mo lahat ito magagamit para sa kapurihan ng Panginoon? Para po sa ating dive deeper, magkaroon tayo ng mini seminar, no? Ang topic natin ay the biblical meta-narrative. Magandang talakayan po yan. Tayo po yung manalangin. Father God, thank you for every good thing you have given me. Sometimes I hold on too tightly to the things I love.
And I forget that they all come from you. It's hard to let go, especially when it's something I prayed for and waited for. But you are good, and your plans are always better than mine. Help me trust you more than my own feelings. Teach me to give back to you with a willing heart, not because I have to, but because I love you. Everything I have is yours anyway. So please use my life and my blessings for your glory. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Imelda na partner po natin sa devotion natin na ito. Now, kung kayo po yung may natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.